Hmm. Only the host can see you. The host may add you to the broadcast at any time. Be ready. Saan na? O, iba yan eh. So, ito nila ipapadala ko. Sabi ko sa'yo, yung kanina mo pinadala mo sa akin, yung unang-unang ginawa mo. Kaya nga, di subukan ulit natin, ma. One is for teddy bear. Two instruments. Three needs for three. Four needs three pizzas. I was slide. Let me read. 5 t-shirts, 6 chocolates, 7 toy cars, 8 flowers. Paano ka na i-admit yan? So, live na siya, ma. Nasa yung FB natin. Dito ba yun? Nasaan yun? Kaya, admit yan, ma. I-add mo pa so ibig sabihin i-invite mo pa ako. Nasaan na? Sige, ma, pumunta ka na doon. Paano ka pa? Live na ba tayo? Mommy, Dad. What's that? Where are you? Dad, where are you? Smoking dollar ka. Yeah, live na eh. Oo pa. Ma, sige na, okay na. Magandang hapon mga kababayan. Sa kasamaang palad po nagkaroon po ng emergency yung isa nating kapatid. Kaya po mag-isa lang po ako ngayon. Pero to si Doc Joel daw hahabol sa kasi kapatid na Jerome. Ito na pala, no? Nandito na po si kapatid na Jerome.
Kapatid, naririnig mo na ba ako? Yes, sir. Apo, malino naman po. Jerome? Ayun, sige, magandang hapon sa lahat ng mga kababayan. Nagkaroon po tayo ng kaunting problema. Kahapon po ay nakansila ito, yung ating special session ng Usapang Durog, ikatlong bahagi, no? Dahil yung isa nating kapatid, nagkaroon ho ng problema. Alam niyo naman, taga Montalban siya. Naglilipad gamit at nagkaputik and all that. So, po tayo ito nga, kapatid na Jerome de la Peña at saka si Dr. Malabanan para nga po samahan tayo dito sa ating ano. At po sila, no? Kahapon nakan sila at ngayon po ay nandito pa rin sila. So, salamat po sa kanila. Ang mangyayari lang po sa atin ay magkakaroon mo tayo ng ano. So, babasahin ho natin lahat ng mga lahat. Tatalakayin din natin ng konti itong tayo ng mga social commentaries. At kasabay po niya na hihingi tayo kay kasamang Jerome ng hindi lang ng kanyang mga tula, kundi ho ng kanyang mga pananaw. Siguro bago siya tumula po, basahin muna natin itong ito pong isang pahina na humihingi ho ng tulong, no? So ito po, no, babasahin ko po to at together we can overcome. A call for donation for the people affected by Typhoon Ulysses. We are humbly asking for your generosity to help those who are affected by the typhoon. Rest assured that we will post proof and receipt of donation that we receive. You can also send us direct message. Thank you and God bless. For cash donation, no, ito po, GCash. Ang pangalan ho ng tao natin ay si Divina Asis. Ulitin ko po, no, Divina Asis. Ang numero po niya ay 0961 156 443. Ulitin ko po, 0916 156 443. Para naman po sa Palawan, ang tao po natin doon ay si Colleen Pei Hocson, no? Colleen Pei Hocson. Ang numero po niya ay 921 530 0593. Ulitin po natin, 09 530 0593. Donations po, drop-off points, no? Clothes, footwear, toiletries, rice and bread, milk and diapers, canned goods, medicine. Ang tao po natin ay si Margaret Nicole Montejo. Margaret Nicole Montejo. Ito po ang address, mga kababayan, no? Block 7, number 22, Mustasa Street, Tumana, Marikina City. Ulitin ko po. Block 7, number 22, Mustasa Street, Tumana, Marikina City. Ang address po ni Sophia Mata ay number 16, Manga Street, Gloryville, Homeowners Association, Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Buksan ko lang po yung ilaw. So, number 16, Manga Street, Gloryville, Homeowners Association, Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Ang numero po ay 0930-739-5653. 0930-739-5653.
43. Sila po ay mga mag-aaral ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas. At makakaasa po kayo na kung ano man ang itutulong nyo ay makakarating. Hindi po ito scam. So yun po yung unang pahina. Magbabasa po tayo ng iba pa. Pero bago yan, karangalan ko pong ipakilala sa inyo si kapatid na Jerome de la Peña. Alam nyo nagkakilala lang kami sa FB nito Pero kaapo-apuan ho siya ni Balagtas, no? At naimbitahan po natin siya na bumanat po ng mga 3 hanggang 4 na tula in between. Bukod pa sa kanyang pananaw. Siguro kapatid, umpisa mo muna ng unang putok dyan para sa ating mga kababayang nasalanta at naghihirap, no? Sige po. Maraming salamat, Sir Mario. Malinaw po ba tong parang nagloloko po yung signal Opo. kanina? Malinaw naman po yung sige. Una, isang karangalan din po yung mapabilang sa ganitong klase ng mga hakbang, no, lalo na't malaki yung pangangailangan talaga ng tulong ng ating mga kababayan sa kasalukuyan at ito yung mga ilang maliliit na hakbang, no? Ano nga ba ang magagawa ng salita sa panahon na sinasalanta tayo ng dilubyo? Alam ko halos wala, pero sa tingin ko ay baka ang ilang mga piyesang ito na bibigkasin namin ay maghatid ng kahit papaano pag-asa sa lahat ng ating mga kasamahan at mga kapatid na mga guro, estudyante sa mga mamayang Pilipino. Actually, kanina ko po ito naisulat, no? Ito po isang mikling tula naalay sa lahat ng biktima ng 2 bagyong dumaan, yung Rolly sa Ulysses. Simulan ko, Sir Mario. Sige po. Pinagmamasdan mo ngayon ang nanikit na putik. Pinagmamasdan mo ngayon ang nanikit na putik sa buong kabahayan. Itinaob ang lahat ng ibinunga ng pagod. Sa isang iglap, tinangay ng agos ang kinayang likhain ng kamay. Sa isang iglap, tinangay ng agos ang kinayang likhain ng kamay. Ang bunga ng bawat pawis, dugong ipinatak sa walang patid na pagpapagal. Para sa wakas, matawag mong tahanan ang maliit na lunggang kumakanlong sa buong mag-anak. Sa isip-isip mo, tunay nga bang kayang hugasin ng tubig din? Sa isip-isip mo, tunay nga bang kayang hugasin ng tubig din ang bakas na iniwan ng katatapos lang na daluyong? Nang mas makapangyarihang hagunghong, gumalay sa mga mata mo ang sagot. Maraming salamat po, Sir Mario. Ngayon po yung unang tula po na binigkas. Maraming salamat kapatid na Jerome sa tula. Napapanahon. Kalabisan lang sabihin na kung pwede, dahil ito ay pag-aari na rin naman ng bayan, pero ikaw rin naman ang may-ari, baka pwede, pakilagay mo na rin doon sa pahina ng Usapang Durog. Pakilagay mo na rin doon. Uunahan ko na yung magre-request, no? Na para accessible na mailagay na doon. So, salamat yan kapatid, no? May ang usapin may saysay ba ang salita sa gitna ng kakapalan ng mukha ng mga alam mo na, no? Saka nakakita ng bansa na may dilubyo, pero sa halip na ang kumikilos ay ang pambansang pamahalaan, ang mga tao mismo ang nagtutulungan. So baka may pag-asa pa rin tayo Parang nakikita ko yung bayanihan Hindi ba? Nakita mo yung binasa kong unang papel. Mga kabataan ang mga proponente nito, no? So siguro sa hanay mo kapatid sa inyong paaralan, dahil sa pinaganda din naman kita, may mababasa ka ba na donation drive dyan? Panawagan. Kasi public service nga tayo ngayong gabi na ito. Yung ano bang mababasa mong yung donation drive sa paaralan ninyo o sa inyong city government? Ngayon po meron pong donation drive para sa mga estudyante po ng Our Lady of Fatima University. Pwede niyo pong i-like po yung page po ng school
Nando din po yung ilan sa mga contact number saka mga tao po na kukontakin para sa ilang mga naging biktima. Lalo po may mga estudyante po kami sa Marikina, no. Ang aming paaralan po ay 2 kilometro lang po mula sa lungsod ng Marikina. At marami po sa aming mga estudyante ay naging biktima ng kalamidad. Maaari niyo pong i-like yung page na yon. Meron din po mga ilang individual organisasyon na tumutulong po, no, sa ating mga kapatid na estudyante at mga guro. So, yun po muna, Sir Mauro. Sa page po pwede. Salamat po. Opo. Karangalan ko din pong ipakilala sa ating mga kababayan, no, kasama po natin ang ating giting na kapatid, si Professor Dr. Joel Costa. Siya po ay nagdoktorado sa Universidad ng Pilipinas, no? Kaklase din po natin siya. Siya rin po ay Makata at mga awit na may social relevance, ano po. So inimbita rin po natin siya para kasabay ng pagbasa po natin ng mga papel at mga panawagan. Siya po ay magbigay din ng ilang komento at yung kanyang talento, syempre, yung pang-aawit, ano po. So, kapatid Joel, pahayag po muna, bago naman siguro yung gitara nyo. Magandang hapon sa lahat ng mga... Welcome po kayo sa Usapang Durog, Serbisyo Publiko. Nakikinig dito sa Usapang Durog. Kagaya din sa Our Lady of Fatima, sa paaralan ni Sir Jerome de la Peña, may mga fundraising din sa aming paaralan na ginagawa ngayon. May mga listahan kaya lang hanapin ko mamaya. So nakikisa ako sa kung anumang mabuting layunin na pinahangad may sa katuparan ng programang ito. Sa mga nakikinig o nanonood, nawa meron itong maging ambag sa ating lahat para sa bayan. Salamat po, Doc. Siguro yung bago tayo magbasa ulit ng isa pang pahina ng panawagan, gusto ko lang magkaroon siguro tayo ng may diskusyon dito sa sabi kasi nung Commission on Audit, nabasa ko itong pahayagan na may iwasan naman daw yung sakuna, o hindi man maiwasan is mababawasan yung delubyo. So sinasabi dun sa report, yun na nga, siguro yung iram mo yung kalahati ng pondo para dun sa disaster response. No? Anong klaseng pamahalaan yan? Ang alam ko kasi dyan dapat, kung ang pondo mo ay 1 milyon para sa 2019, hindi mo yun babawasan. Dapat sa 2020, gawin mo yung 2 milyon. Di ba dapat yan? Progressive ang... Hindi yung tinapyas mo, tapos ganyan ngayon ang pangyayari. Anong masasabi mo ba dyan, Professor Jerome? Saka yung Project NOAA, no? I mean, maraming kasalanan si Pinoy, pero tingin ko naman, isa to sa pinakamatinuring niyang programa, no? Yung vision para sa disaster. Pero anong basa mo dun? Ayan. Yun nga po, no? Parang ang hirap-hirap magturo ngayon lalo sa mga estudyante ng namin sa senior high school, no, ng mga ganitong usapin dahil kahit sa loob ng paaralan ay talagang hatid, no, yung mga tao dahil syempre yung pakikiisa, no, ng mga magulang, ng buong pamilya doon sa politika ay naapektuhan din yung mga bata. Kapag medyo progresibo kang estudyante o kaya naman kapag medyo kaiba ka doon sa pananaw ng iyong mga magulang ay talagang pupulisin. Yun nga. So very integral yung pagtuturo ng climate justice sa kasalukuyang panahon
Sa tingin ko, sa pagitan ng pagtuturo ng Tama. panitikan, ay dapat naisingit yung mga ganitong usapin. Dahil alam naman natin na talagang malaki yung pangangailangan ng bansa para maitama yung ganitong klase ng mga suliraning panlipunan o pangkalikasan. Kaya kahit panitikan po, hindi kayong aking tinuturo, sinusiguro ko na makapagpasok ng mga usapin na may kinalaman sa pinag-usapan po natin. Baka po meron si Sir Joel na mas matalas na pananaw. O ganyan. Prof. Joel, yung sa klase natin kay Ma'am Teresita Tetmaseda, siya nabanggit mo yung disaster capitalism eh. Medyo nagulat pa nga si Ma'am yan eh. Yung issue ng Ondoy saka Milenyo, tanda mo ba yon? Baka pwede mo ulit. Diri mo, nagklase tayo ng 2016. After 4 years, eto na naman yung dilubyo, no? Parang mas malaki pa dun o halos kaparehas nung Ondoy. Tinalakay natin ito sa klase eh. Hindi ba? Baka ang sinasabi mo yung disaster literature, yung saglit. Sorry. Disaster literature. Mag-mute ka saglit. Mag-mute ka saglit, Sir Mario. Pakimute. Pakimute mo na, ayan. Ayan. Kasi baka hindi mo narinig. Yung sound dyan sa'yo, medyo malakas. Yung pinapanood ng mga bata. Anyway, disaster literature siguro yun. Yung sinulat ni Eros Atalia, yung tatlong gabi, tatlong araw. Pero binaril ni Ma'am Maceda yan eh. Yung kay Eros Atalia kasi, palibasa, nasusulat siya sa dyaryo, yung panahon mangyari yung Ondoy, mababasa yung sa panitikan niya dun sa kanyang nobela. Bagamat yung nobela niya ay sanib ng sci-fi na meron din supernatural, pero yung karanasan sa Ondoy ay nandun sa panitikan. Ngayon yung sinasabi ni Sir Jerome, maganda na yung mga akdang pampanitikan na tumatalakay sa kalikasan ay mabitbit sa kritikal na pagsusuri hindi sa nangyayaring mga dilubyo sa ating bansa. Kumbaga, mas tatalas ang kaisipan ng mga mag-aaral at magkakaroon sila ng kamalayan sa nangyayari sa lipunan, partikular sa kalikasan, kung ang mga guro din ay magtatangkang gabayan ng mga mag-aaral. Ibig sabihin, kung may akdang pagpantikan, tula, kwento, nobela, hindi dapat nagtatapos sa nilalaman ng akda ang talakayan, bagkus sumasanga sa mga konkretong nangyayari sa lipunan. Sa ganung paraan, ang pagtuturo ng panitikan ay magiging makabuluhan at magkakaroon talaga ng silbi. Kasi kung meron kang 40 estudyante at merong kahit 10% lang, 4 na estudyante na magkaroon ng malasakit sa kalikasan at tumutulong, may mga konkretong facilities na sa gawa para tugunan yung mga ganitong suliranin, hindi lamang sa fundraising, pinakamaliit na bagay, nagtatanim o nagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, sisidlan, basta yung naitanim siya sa isipan ng mga mag-aaral na malasakit sa kalikasan, may epekto yan sa pangkalahatan sa magiging kalagayan sa hinaharap. Kumpara naman dun sa wala talagang pakialam ang lahat ng kabataan sa bayan, sa lipunan, at sa iba pang mga mahalagang bagay na dapat pag-usapan. So yun yung nakikita kong isa sa papel ng mga guro sa pagmumulat ng mga mag-aaral kahit anong subject ang tinuturo. Hindi lamang ito responsibilidad ng mga nagtuturo ng social sciences, ng wika at panitikan. Kahit math teacher ka kung biology teacher ka, mas lalo. Physics teacher. Kaya ngayon sa Philippine Normal University, sa pamamagitan ng aming Gen Ed subjects, yun yung binibigyang din namin sa mga mag-aaral na magiging guro sa hinaharap. Na ang obligasyon sa lipunan ay
hindi nakaangkla lamang sa mga aralin, asignatura na may kinalaman sa lipunan. So, yun lang naman. Narinig ko ba ako? Ayan, sige. Sige, Mario. Okay na. Oh. Salamat, Doc Joel. So, bago yan, magbabasa muna tayo ulit ng isang pahina, no? Para, ano. So, ito naman po, mga kababayan, ambagan para sa Cagayan Valley. Ito po ay tulong at pawis, sagip, kanayunan. Yan po, So, let's pull resort the Bella Peasantry. Floods rose high, but our solidarity will rise higher. Cash po, BDO Savings. BDO Savings po. Ang tao po natin ay si Nenita Apricio. Nenita Apricio. Ang kanya pong numero ay, account number ay 007900193135. Ulitin ko lang po. 007900193135. Para po naman sa GCash, ang ating pong kapatid doon ay si Nadia De Vera. Nadia De Vera po, GCash. Ang numero po niya ay 016-243-6843. Ulitin ko lang, 0916-243-6843. Send with the note for Cagayan. Send with the note for Cagayan. Yun po. Ngayon po, in kind po, Y-bill via Victory Liner, Santiago City, Ferdinand Valdez, San Isidro, Isabela. So yan po, mga kapatid, ito po ay sa ambagan para sa Cagayan Valley. Yan po, ng sagip kanayunan. Sir Joel, wala ba kayong, baka meron pa kayong pahina dyan o ano, na gusto nyong basahin din? Ang meron lang ako dito ay yung estudyante namin sa Philippine Normal University na taga Rodriguez, Rizal. So walang natira sa kanilang mga kagamitan. Cellphone lang ang nailigtas niya at saka yung gamit sa pag-aaral. So ang pangalan ay Daniela Nicolas, 20 years old. Ang GCash niya ay 0966 3388269. 0966-3388269. Itong batang ito ay second year college sa Philippine Normal University na nagpapakadalubhasa sa wika, pag-aaral ng wika at panitikan Pilipino. So yun lang ang hawak ko ngayon kasi yung iba naman kasi sa PNU ay may mga sarili-sariling mga kampanya at may mga tagasunod na kumikilos. Uwi. Nakamute kaya Mario, nakamute ko ulit. Hindi na ma-unmute. Saglit. Ayaw niya ma. Naghang na o. Ayan, okay na, Sir Mario. Ito. Sir Jerome, ikaw naman. Nakamute ka, Sir Jerome.
Ayan. Sir Mario, ano po yung binabanggit niyo po kanina? Hindi ko po nasundan. Baka may pahina ka, estudyante, organisasyon, ano. Ay, yung kanina lang po, sir, yung akin pong ano po, nabanggit po. Yun pa rin. O sige, Opo. okay, ito naman, banggitin ko na rin to, Bangon Cagayan, how to help victims, yun nga, toiletries, clothes, blanket, canned goods, cup noodles, rice, bottled water. Siyempre, mahalaga din yung usapin ng nahihiya ibang kababayan, pero kailangan nga yung sanitary pad, no? Para sa ating mga kababaihan, siguro yung mga underwear nga rin, no? Kasi nga, meron akong isang estudyante, ang nailigtas niya lang yung damit niya. So, ilang araw niya nang suot din yun, no? So, ang sabi rito, ulitin natin, no? Bagong Cagayan to. Ang number ay you can send money through Claire Dupaya. Ang account niya BPI, Claire Dupaya BPI, 869-926-6907. So ulitin ko po, Claire Dupaya, 869-926-6907. Ang GCash po naman niya ay 0995-331-7511. So 0995-331-7511. Yan po ay sa Bangon, Cagayan, no? At yun po yung mga key persons. Then, sige po, bago uli yan, i-ano naman natin yung ikalawang tanong. Sir Joel, yung lagi kasi tinatanong dito, bakit daw hinahanap yung yung Pangulo eh? Kumbaga parang kapag kami disaster, Mama Sapano, Ondoy, Yolanda, itong si Ulysses na to, pakisagot nga yan kasi professor ka ng ng panitikan sa kanang agampalit. Bakit ba kailangang hanapin ang ama na, di ba sa tahanan pag nasusunog si nanay ang mga gano'n, si tatay, di ba? Yun ang Bakit ba kailangan hanapin ng Pangulo? Unang-una kasi, sabi sa Ibong Mandaragit ni Amado de Hernandez, kapag ang kawa ng tupay natulog sa bangin, ay Mario, paki-mute ka ulit. Sige po. Sorry, medyo Yeah, okay. Ayan. Malakas kasi. Ayan. So sa Ibong Mandaragit ni Amado de Hernandez, okay. Ang sabi niya doon, kapag ang kawan ng tupay natulog sa bangin, hindi kasalanan ng kawan kung hindi na naghihila. So, sino ba naghihila? Sino ba ang pinuno? Saka meron tayong sense of accountability. Kumbaga, nung pasukin, halimbawa, kung ako pumasok sa isang responsibility, accounted ako doon. Natuparin yung aking tungkulin, gampanan yung aking dapat gampanan, para sa kagalingan nung pinasok ko na tungkulin. Kaya, talagang dapat hanapin ng Pangulo dahil siya yung leader ng bansa eh. Dahil yung kanyang physical presence, alam naman niya yan eh, yung physical presence niya, kahit wala siya kung kung may tutulong, malaking bagay yun, nakakataas yun ng moral. Lalo pa sa mga kababayan nating halugmok at naghihirap. Ngayon, kung hindi siya makita, kung parang may sa taga-Bulag o parang engkanto na naglalao, ay talagang hahanapin siya ng mga deboto. Kasi, kumbaga, mataas ang inaasahan sa kanya eh. Ganon din naman sa religion eh. Diba? Kapag may mga problema, tinatanong natin ng Diyos, Panginoon, bakit mo kami pinabayaan? Panginoon, tulungan mo kami. Ganon din sa lipunan ito. Ang mga leader politiko na nanuklok ay hinahanap talaga. Kasi sila, sa panahon ng eleksyon, naghahanap din sila ng suporta eh, ng boto eh.
Kaya tama lamang na itong sambayanan ay maghanap din naman ng kanilang pagdamay dahil yun talaga yung mandato nila. Ang damayan at pagsilbihan ng taong bayan. Tama. Ayun, yun yung paliwanag ko doon sa Sir Mario. Nag-angyat na si Mario, Sir Jerome. Yung mga naman... Yun nga, di ba? Nakalit ka. Oo. Jerome, may dadagdag ka ba, kapatid? Maganda yung paliwanag ni kasamang Joel, pasok sa kultura, sa lipunan. Di ba? Pinasok mo yan, huwag mong takbuhan yan. Di ba? May iba dadagdag ka ba ron bilang manunula? Nasaan ba ang mga poets, by the way? Tanong Mamaya na yun. Dito muna tayo sa Pangulo. Sa tingin ko po, matalas na maganda yung paliwanag ni Joel. Matalas na yung binanggit ni Sir Joel na yung pagbibigay nung nung parallelism doon sa kawan, diba? Pero sa tingin ko parang ang binubura halimbawa ng parang malakultong following ng Pangulo ay yung posibilidad na isang demokratikong bansa pa rin tayo, naghahanap ng giya, di ba? O kaya naman ay yung posibilidad dapat na ang mamayan pa rin ang may pinakamalaking kapangyarihan. So dapat kung ano yung tinig ng mamayan o ng nakararami, hindi dapat talagang sundin. Pero sa nakita ko po sa loob ng halos ng 4 na taon, ng panunungkulan sa nung kasalukuyang rehimen ay naging ganoon. Parang kapag pag hinahanap mo ang Pangulo, parang sinasabi na wala ka bang karapatang o kakayahang kumilos para sa iyong sarili. Diba? Parang ganoon. Kaya nga, parang kung hindi naman pala natin kayang panagutin yung gobyerno, di ba? Dahil sila yung binabayaran natin ng tax, at may malaking budget para dito. Sabi nga ng mga tao, di balik na lang sa amin yung mga tax namin. Tapos kami na bahala na magtulong-tulong, di ba? Kung ganun din naman, lagi namang problema na ng bansa, so bumabalik lang tayo sa ganun. So, balikan natin yung pinakapunto. Sige, kung ganyan yung sinasabi nyo, kami na lang din, total ilang panahon na namin nang ginagawa. Wala namang accountability mula sa pamahalaan. Tama. So tama yun, maging tayo-tayo na lang. Hindi, nakaka-ano lang kasi dito. Parang gusto ko rin kasi ipakita yung ayaw ng mga RT. Pero pagkapunta naman ng punta to si Ma'am Lenny sa kung saan-saan na hindi nagpapahinga, kaya sabihin palugaw. Di ba? Yung problema dun ayaw mo magtrabaho, huwag ka magtrabaho. Yung gusto magtrabaho, hayaan mo. Di ba? Nasa ng Pangulo? Nasa ng Pangulo? Di ba yun ang banat niya? Siya nga yung ama nga ng bansa. Ayaw na palang kampanan ng tungkulin niya. Di bahala na yung nanay. Parang ganun yung yun yung punto doon Gusto ko din idagdag dun sa konstitusyon, may kasi siyang sinumpaan I will faithfully execute the laws. Kasama sa laws yung disaster response Hindi ba? Na-mute ka na, Mario. Yun nga, Doc, isa munang awit, pwede ba? Para sa pakialay sa lahat ng mga kababayan namatay at nasalanta. O tula, kayo bahala.
Yung napapanahon po, Salamat. Mag-mute na ako. Sige. Ang pamagat nito ay Buhay na Bayani. Para sa mga bayaning guro, bayaning frontliners, bayaning mag-aaral na nagsisikap para tugunan ang pangangailangan ng ating lipunan. Sagit lang Okay, sige. Ano ang sukatan ng kabayanihan? May bayanin pa kaya sa kasalukuyan? Marami pa kaibigan. Kung iyo lang pagmamasdan, ang tindera sa palengke na hindi nanlalamang, ang mabait na pulis na iginagalang, si tatay o si nanay na nasa ibang bansa, ang ating pamilya ay guminhawa. Sila'y buhay na bayani ng ating panahon. Sa tulong nila ang bayay babangon. Sa sipag at tiyaga, sa pagkakaisa, ang kaunlaran ay abot kamay na. Ang teacher na nagmamahal sa kanyang profesyon, kahit kulang ang sweldo'y mayroong dedikasyon. Kabataang may paggalang sa mga matatanda, bayani rin sa kuwarang gawa. Mga magsasakang nagpapakain sa bayan, bayaning di dapat kalimutan. Mga manggagawa, kahit pa kontraktual, bayani rin kung puso'y marangal. Sila'y buhay na bayani ng ating panahon. Sa tulong nila ang bayay babangon. Sa sipag at tiyaga, sa pagkakaisa, ang kaunlaran ay abot kamay na. Kahit anong edad, bata man o matanda, ugali at gawa ang siyang magpapasya. At ang kabayanihan, maliit man o malaki, karangalan ng lahing kayumanggi. Sila'y buhay na bayani ng ating panahon. Sa tulong nila ang bayay pabangon. Sa sipag at tiyaga, sa pagkakaisa, ang kaunlaran ay abot kamay na. Tayo'y buhay na bayani nitong ating bansa. Mayapang bukas tayo ang lilikha. Tayo'y buhay na bayani ng ating panahon. Sa pagkakaisa, bayan ay babangon.
babangon tayo mula sa lupit ng pandemya at sa hagupit ng mga trahedyang dulot ng bagyo at baha. Salamat, Doc Joel, no? Humihiling na rin ako. Una, pwede, pakilagay nyo na rin yung ano niyan sa usapang doon. Salamat po. Sa po ng inyong awit. Pwede matanong, anong Doc? Anong? Doc Joel. Ano yan sa... Anong taon nyo yan po na sulat? Mga Anong 1990... taon ninyo yan na isulat? Kailan nyo? Mga 1995. Tagal na. Sa dami ng kanta nyo, hindi nyo na natanda. 1995? Oo. 1995? Oo. Grabe. Relevante pa rin siya hanggang ngayon. Saktong-sakto sa dinaranas natin. Salamat po. Mabuhay po kayo. Yung hiling ko nga, baka pwede, lagyan nyo na rin ng, yung pwedeng i-click na lang para mag-play niya. Diyan lang sa usapang durog. Meron. Pabor na lang po. Sige. Salamat po. Ito ngayon po, magbabasa ulit tayo na isa pang pahina, no? Para po sa lahat ng bukas ang puso at gustong mag-donate sa mga nasalanta sa Bicol Region, Marikina, Rodriguez, Rizal, ninyo, basic goods, canned goods, toothpaste, toothbrush, noodles, rice, personal hygiene. Anything po na pwede maggamit ng mga nasalanta. Tulong po tayo. Willing po akong i-pick up. Salamat po. Pwede mag-send sa 0928 1 ulitin ko po 08 185 7658. Ang tao po natin ay si Eliseo Umali. Siya po ay mag-aaral ng University of Makati. So, estudyante ho namin dati ito ni Profesor Jose Martia. So, siya po yun. Salamat po. Ikalawa mong tula. Sir Jerome. Sige po. Yes po. Para sa ikalawa po yung tula. Patialay nyo na lang sa ating mga kababayan. Salamat po. Okay. So ito po yung ikalawang tulang bibigkasin ko dito ay alay din no sa ating mga kababayan na nasalanta ng kalamidad at sa lahat ng mga sa lahat ng ako may agam-agam ako pag umulan ako parang okay naman sa akin, minsan na-enjoy ko siya pero dahil sobrang prone tayo sa dilubyo sa kalamidad no bilang isang bansang nasa Asia Pacifico ay parang laging may kakaibang dulot no itong anxiety kapag meron tayong hinaharap na bagyo. Ito ay pangalawang tula ko rin na lumabas sa Liwayway Magazine kung saan si Sir Joel Malabanan ay nagsusulat din. Regular column ba? Hindi ko naalala, Sir Joel. Hindi, wala akong regular column dun. Pero basta pinasa ko naman ay nalalatala. Yan. Parang sunod-sunod no? Parang yun po yung napansin ko na nakaranap. Ito yung pinamagatang kung paanong kinatatakutan ko ang ulan na publish June, no? Unang-unang parang panahon na talagang nag-start na dumating yung rainy season sa bansa. Ito ay pinamagatang kung paano kinatatakutan ko ang ulan. Takot ako sa ulan. Kahit pa sabihing paghuhugas ito,
ng mga pagkakasalang araw-araw na nililikha ng makasalanang lungsod. Nakitipanan pa lamang ang may itim na mga ulap. Namumuo ng bagyo sa loob ng aking dibdib. Pagkabalisang hindi ko ninanais masilip kahit pa sa aking mga panaginip. Nangangamba ako sa mga libaging bangkay kong ituring ng lipunan, ni walang bubong silang maaaring masilungan. Pagkat tahanan nila'y tanging anlansangan sa mga magtasakang buong taon inantabayan ng pangmatrikula at pangtuwid gutom ng mag-anak. Sa hulagway ng gintoang butil ng pinipintakasing sakahan. Sa mga mamamalakayang halos salungatin ang batas ng kalikasan, sa ngalan na paikibagbuno sa malalaking mga agos ng nagngangalit na karagatan. Sa mga guro, driver, welder, janitor, waiter, parker, estudyante, pintor, tindera, traffic enforcer, sales lady, puta at sa lahat ng mga nag-apuhap ng katuparan, sa kani-kanilang mga pangarap. Gaano man ito ka-imposible at kahirap. Natatakot ako sa ulan. Dahil habang nasa ilalim tayo ng matitibay na mga bubong, humihigop ng kapit balot ng makakapal na balabal at kumot, batid kong mayroon pa ring pawis, luha at dugong pumapatak sa labas ng aking tahanan, na lalo pang pinabibigat ng ulan mula sa naghihikaos kong bayan. Ito po'y pinamagatan kung paanong kinatatakutan kong ulan. Lumabas sa aklat na PM Mga Tula sa Liwayway Magazine noong June 2019. Maraming salamat, Sir Mario. Unmute. Ano ba? Hindi ko malaman. Parang case sensitive kasi to, Sir Mario. Pag napipindot nyo ng matagal, talagang kailangan isang minute lang siya. Yeah, hindi ako sanay sa ano na to, lahat tayo sa ibang bagay na natin pagtapan yan, yung usapin yung online learning, no? Ngayon nga ang live tuning nga natin kung na magrarank more on basa ano. So, maraming salamat doon, kapatid. Bago ako bumasa ulit ng isang siguro sinit din natin yung halaga ng mga yung mga issues na dapat pag-usapan. Kanina ngayon gusto ng resiliency, ano ba yan? I mean, di ba, matatag ang Pilipino, matapang ang Pilipino dyan. Kasi parang pakonsuelo, di ba ka? Malakas ka naman kaya mo na yan. Ano pong masasabi nyo dyan? Salamat po. Sino ba? Ako na muna. Sa akin, ang tingin ko dyan sa resiliency na yan, masyado naro-romanticize yan. Kasi para bang sinasabi na tanggapin natin lahat ng mga nangyayaring kapagpakan sa gobyerno. Kasi matatag naman tayo. Okay lang na bumaha ng mataas at mapinsala mga bagay-bagay sa ating mga barangay kasi makakabango naman tayo at makakabalik naman tayo sa dating buhay.
Sa biglang tingin, at kahit nung bata pa ako, positibong pagtingin dyan sa resiliency. Pero habang nakikita ko, nagagamit na itong alibay ng mga nasa kapangyarihan sa kanilang kainutilan na nabibigyang halaga yung di mano'y kakayahan nating umangkop sa mga bagay-bagay. Kahit naman sinong lahi sa mundo, may kakayahang umangkop eh. Kasi kung hindi resilient ang mga Japanese, ang mga Thai, ang mga Korean, mga Europeans, matagal na silang extinct. Matagal nang wala sa mundo lahi nila. So, hindi pwedeng single out na tayong mga Pilipino ay resilient para lamang sabihin na babangon din agad naman tayo. Ang kailangan natin ay konkretong aksyon, konkretong pagkilos at pagdamay para hindi na maulit o kung maulit man ay mabawasan yung nangyayaring dilubyo. Kasi kahit anong gawin ng kahit sino nakaupo, may pagkukulang sila dyan. Considering na mayroon naman dapat budget para tugunan ng mga bagay-bagay. So yung resiliency ay huwag mo natin masyadong i-romanticize kasi papahamak tayo ng resiliency niyan. Wala yung ipinagkaiba sa 333 taong pagpapalipin natin sa mga Kastila na kaya tumagal ng ganyan ay dahil kinusinti natin. Salamat po, Sir Joel. Napakaganda nung parang kung noon yung ginamit yung relihiyon, parang ngayon yung ginagamit yan. No? Malakas ka, di ba? Pero parang kagaguhan na nga yung sasabihin din doon sa mga taga Isabela, resilient sila. Naubos na lahat. Di ba? Sir Jerome, paano mo sasabihin sa mga taga Cagayan, resilient tayo? paano sistema? Masasabi mo pa ba yun? Tingin ko po medyo natumbok na rin naman ni Sir Joel pero ang pinakapunto kasi nito parang dahil nga din sa kultura nating mga Pilipino talagang sistematiko ginagamit yan ng mga politiko para sabihin o justify yung kanilang mga yung kanilang mga kawalan ng aksyon. Yung mayor ng Tubigaraw kung nagkakamali, gina-justify pa yung pag-alis niya ng lugar sa kabila ng banta ng kalamidad, Doon ko nakita yung yung malaking na marami na talagang mulat na kabataan ng kahit mga estudyante namin na nakikita yung mga kapalpakan na ganyan at mukhang panahon na para maningil sa ganyan. At hindi na tayo masanay lang sa pagkasay niya sarili na yung toxic positivity na tawagan mo. Thank you, Sir Jerome. Parang yung sabi doon sa isang page ng mga kapatid natin, tigilan na ito agagawang resiliency na ito. We have to demand for responsibility and accountability, Do your jobs. Huwag kayo umasa dun sa initiative o galing o lakas ng tao sa baba. Di ba? Sige. Bati yung awit. Babasa muna tayo ulit ng isang pahina, Para sa naman. So ito, Abangon Rizal. Hello everyone. We hope that So anyway, wala naman si Doc Susala dito, so okay lang. Hello everyone. We hope that you are all safe and well. For those who have the capacity and willing on your hearts to help those who were affected by the typhoon, ang dinanas ng dalawa na for food, toiletries, hygiene kits, and clothes for Ampid San Mateo Rizal. Ulitin ko po, 151 Sunnyville for Ampid San Mateo Rizal, or you can send us a message for pick-up and arrangement. Any kind of donation will be highly appreciated.
Thank you for your generous hearts. For monetary donation, please send them to these accounts. So ito po, GCash, Asmin May E. De La Cruz. Asmin May E. De La Cruz. Ang number po ng GCash niya ay 0966-338-5780. Ulitin ko po, 0966-338-5780. Saka po si Rogeline Sumang. Rogeline Sumang po, ang number po niya ay 0993-657 sorry po, 0993-657-7184. BDO account po, Asmin May E. De La Cruz, yung pong kanina, no? Ang account number po ay 007860146743. Ulitin ko po, 007860146743. Yan po. Ito po ay sa Dash Bangon Rizal. So San Mateo po siya at saka Montalban area. Ang tao po ay si Miss Asmin May E. De La Cruz po, mga kababayan. So yun po. Meron naman po silang puntahan yun. So, salamat no mga kapatid sa pagsuporta nyo sa ating ditong serbisyong publiko natin. Sabi ko nga, si kapatid na Jerome, makita rin ng bayan ng DD Sheets na tayo intellectual, hindi lang puro daldal o ngak-ngak o yung mga ulitan sa Facebook. Tayo rin may mga panlipunang silbi. Sabi mo nga kanina, Sir Jerome, may saysay ba ang salita? So yun yung tingin ko may saysay at itong ating mga ginagawa. So sa yugto na yan, iniimbitahan ko na po si Dr. Malabanan para po sa kanyang ikalawang awitin at ako po ay mag-mute na po. Ang pamagat nito ay katapusan. Sigurado. Kasi nalilikot itong gitara eh. Medyo kayo na. Ng kahoy kakitiligan, buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay pinakapon kahit saan, kaya't marumi mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay
papalapit sa katapusan. Malayo na rin nga ang narating na agham. Nakaktalang pagulad na inasam. Ngunit ano kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid ang polusyon? Ginawa sa pangubatan mga kabuntukan. Pakaptan lamang ang sariling kapakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumatay katutukoy wala ng tirahan. Malayo na rin nga ang narating na agham. Nakapal ang pagulat na inasam. Ngunit ano kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid ang polusyon? Bawat isa sa atin may pananagutan sa pangalaga nitong ating kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Ito na nga dinadahan-dahan tayo. Katapusan. Grabe. Masyado akong nadala doon sa awit nyo. Inawit nyo rin yan sa isang lecture, yung LSPP. Sorry, no? Nakalimutan ko. Pero, as usual, napaka-pokrak siya. So, pwede pakilagay na rin sa pahina ng namin. At the same time, grabe, no? Warning yan, ano? Yan ibabala. Malapit na tayo. Kasi kung parang every 10 years yata ang atake, no? Ondoy is 2009. 2020. So ano to? Sa 2021 o 2030, meron na namang tama ba maging gano'n na lang ang ating pagtingin? Asahan na lang natin sa 2030, Doc, may darating na gano'n, gano'n? Gano'n ba dapat ang tamang pag-iisip o attitude? O dapat talaga maganda at maging, sabi nyo nga, bawat isa ay may responsibilidad at pananagutan eh. Pwede magpalawig nga po kayo. Dahil bahagi tayo ng lipunan, bahagi tayo ng kalikasan, meron tayong ambag sa maliit mang bagay. Para yung kanta ni Joey Ayala na karaniwang tao, saan tayo tatakbo. 1992 ko pa sinulat yan. Yung unang version niya na parang reggae. Pero ang anumang bagay na ginagawa natin dito, bumabalik sa atin parang tumingala at saka dumura ang patakay-tiyak sa atin din mukha. Ganun yung nakikita kong relationship ng tao sa kalikasan. So, huwag na natin hintayin pa na maulit sa 2028 ba o 2029, 2030 yung batay sa trend. Huwag natin hintayin pa yun. Kung ang susunod na mga mamumuno at ang mga magpaplano, mga paplano para sa ating pagkasayos ng mga ilog, pagkasayos ng ang DNR, yung mga ahensya. Kung mapaghahanda niyan, kung hindi man maiwasan, ay mababawasan yung pinsala. Kasi kaya nga sa hierarchy ng mga nilalang sa mundo,
ang tao yung sinasabi nasa tuktok dahil yung talino eh. So madaling sabihin, mahirap gawin. Pero kung nagagawa sa ibang bansa na maiwasan ng mga ganyang bagay, kaya din naman natin magawa siguro nang hindi gagastos ng malaki sa Dolomite. Hindi hindi gagastos sa puting buhangin. Kumbaga, meron naman tayong mga sintipiko, meron naman tayong mga nananalisik at nag-aaral sa mga ganyang bagay. Pakinggan ang kung sino ang nangungulo sa gobyerno. Kasi yun lang naman kailangan eh. Pakinggan ang mga sinasabi ng mga nakaunawa sa kalikasan at pagplanuhan kung paano may iwasan ng mga ganyang bagay. Alam mo, sa Marikina, siguro, kung ako taga Marikina, talagang alis na ako sa Marikina dahil ibig sabihin, palaging may banta na maulit at maulit yung sitwasyon. Kung hindi naman kailangan umalis dahil doon na talaga lumaki, edi gawa ng paraan. Kung ano man yung magagawa, DK o kung ano man pwedeng kumpunihin gawin ng gobyerno at ng mamamayan para magwasan yung pamamakan. So hindi natin dapat hintayin yung gano'n. Yun, siguro mahirap magsalita dahil baka hanapan ng gawa. So, kung paano mahirap din kumanta, yung mga nakanta na nangangaral dahil baka ibalik sa akin. Pinipilit naman natin ilakad ang satsat at sa buhay likas. Hindi ko lang Nakamute ka, Sir Mario. Nakamute din si Sir Jerome. Yung gusto ko lang sabihin bago ko, salamat una Doc Joel sa napakaganda niyong paliwanag. So bago ko tawagin si kapatid na Jerome para sa ikatlo niyang tula, so ay pasok yung kapalpakan ng gobyerno. Hindi lang naman ng gobyerno ito, pati ng mga dati pang administrasyon. Pero spesifiko itong gobyerno ito, malala talaga. Kung natatandaan ninyo, itong Pebrero, Marso, Abril, Mayo hanggang Hunyo, sinong Angat Dam, wala na raw tayong maiinom, wala nang tubig, kailangan daw natin ng Kaliwa Dam. Tapos, kamukat-mukat mo, nagdatingan tong apat na magkakapatid na subagyo na to. Aba yun, biglang nagbalita si Angat Dam na punong-puno na. So parang ano bang kagaguhan to na kulang daw ng dam? Eh, ang dami pala nating dam. Tapos, ang nabanggit kasi ni Sir Joel, yung sang-ayon ako doon sa mayor ng Marikina na ide-demanda ko yung pamunuan ng yung dam na, bakit naman magbubukas kayo ng tubig dyan, magtatapong, hindi nyo man lang kami pinaalalahanan o sinabihan na magtatapong kayo ng tubig. So, ano nangyari ngayon? Eh, di na lubog yung mga tao. So, yung script ng mga DD6 na kailangan pala ng Kaliwa Dam, lumalabas, kaya pala lang at di ba yun yung problema sa ano? So ano mangyayari kung may super bagyo na naman yung Marikina River aabot na naman ng to ano? Di ba yun yung issue diyan, no? Parang nakakaano. Anyway, sige, Sir Jerome, Hello, Sir Mario. Ano pong, tutulan na po ba ako? Hindi ko po narinig yan. Comment. O sige, gusto mo na ba? O sige, yung ikatlo mo lang, hindi, baka may masasabi ka doon sa Kaliwa Dam. Mainit ako doon eh. Kasi pinipilit siya. Eh, mukhang
nahuli, no? Hindi naman pala siya kailangan dahil sobra-sobra yung dam nga natin. Siguro pagkatas ng komento mo dyan, yun ang ikatlo mong tula. May nabasa po kung parang lumabas na balita nung mula mismo doon sa mga tao sa Tanay sa Quezon na nung lockdown pala, itong Kaliwa Dam, hindi lang plano, tinitira na pala unti-unti ng gobyerno yung paggawa. So, doon parang pa-trader yung paglikha ng dam na to, no? Tas mga Chinese din yung nandun. So, ako po ay nagtatrabaho sa Our Lady of Fatima University Antipolo. Sa baba po namin, kadalasan, napupunta yung mga katutubo na nadi-display sa bundok ng Rizal. So, napipilitan silang mamalimos, doon tumira sa may bandang Masinag, tapos talagang kalunos-lunos yung kanilang mga kalagayan doon. Ang tingin ko po dito talagang part nga to ng build, no, na talagang isa mga malaking pahirap sa atin sa kasalukuyan. Malaking hamon ito sa mga kakilala, no, na taga Rizal, taga Quezon, na matatabunan yung kanilang komunidad nung itatayong dam, at ang justification ay yung pangangailangan to ng sentrong lungsod, no, o ng National Capital Region. Pero yun, balik tayo doon, lagi na namang mga katutubong dumagat yung may sasaalang-alang sa mga ganitong klase ng hakbang. Sobrang nakakalungkot. Konting dagdag lang din po, no? Ako po nag-aaral ngayon sa Marikina, sa pamatasan ng Marikina. Majority po sa mga thesis sa disertasyon dito ngayon sa public ad, saka sa Filipinolahiya, sumasentro din sa mga pagsusuri sa public administration, saka disaster risk management. So talagang ang laki ng pangangailangan sa mga ganitong pag-aaral para sabihin na na ilang panahon nabubura talaga ang lungsod sa matitinding mga natural disasters and calamities. Kaya malaking wake-up call to sa atin, sa ating mga kababayan. At sabi nga, ang ambag ng mga intellectual, yun, siguro lumikha talaga ng maraming mga pag-aaral. Konkreto at may mga plano talaga na, diba, susundin na lang ng gobyerno. Diba? Siguro kailangan na lang i-apply. Ayan po. So ito yung aking ikatlo tuling tula, Sir Mario. Ang pamagat ito ay Pasan. Mula ito sa librong Stopover. Kasama ko ang isang professor at makata na taga-Occidental Mindoro. Isang kasama din natin. Ito dito ay Pasan. Basahin ko lang, Sir Mario. Sige po. Araw-araw mong pinapasan ang bigat ng mundong nasa loob ng iyong bag. Isang bagay na habang buhay nang mananahan sa iyong balikat. Kahigpit ng kapit mo rito, lalo na't anumang oras, maaari itong mapigtal at sumambulat sa madla ang laman. Hindi mo maipaliwanag. Pasan mo ang bigat ng bawat bagay na tila hindi na kayang buhati ng lipunan. Ang lumang maso ng manggagawa, ang kinakalawang na karit ng magsasaka, ang gulanit na aklat ng batang mag-aaral, ang kupas na uniforme ng guro, at lahat ng sandat at instrumento, nilang iniatang na rin sa sari-sariling balikat ang bundok ng mga tungkulin at responsibilidad. Bago ka matulog upang ipahinga ang pagal mong katawan, marahan mong bubuksan ang iyong bag. Marahan mong bubuksan ang iyong bag. Nagningning ang iyong mga mata sa nakita. Wala kang ibang natagpuan, kundi isang libro ng mga tula. Ayan. So ito'y panawagan din sa lahat ng mga kasamang makatat manunulat, no, na minsan iniisip natin na ano nga ba talaga magagawa ng mga salita. Samantalang ito lang naman ang mayroon tayo. Meron at meron po. Lalo na sa panahong tinatakasan ng bayan ng kritikal na pag-iisip, no, nang dahil sa sistematikong atake ng gobyerno sa usapin ng trolling, fake news, sa usapin ng pagbubusal sa ating bibig, no, sa pamamagitan ng anti-terror law. So, sa panong paraan ba tayo kumikilos bilang mga manunulat at makata? So, syempre, patuloy na maging instrumento tayo ng kamulatan ng pagbibigay ng katotohanan sa lipunan. Gaano man tayo yanigin nung gantong klase ng mga atake, ay sa malilit man ng mga paraan ay magagawa natin ito dahil ang pagsulong ng ekonomiya ay nangangahulugan ng pagsulong din ng politika at kultura. So,
kahit pa binabayo tayo ng maraming mga usapin sa lipunan, yung cultural na revolusyon no, na hinahangad natin ay patuloy nating isulong kahit pa maliliit yung naaabot natin, no, mahina yung ating tinig. Balang araw ay magkakaroon nito ng malaking pagbabago. At naniniwala ako. Kasama ni Sir Mario at ni Sir Joel sa lahat ng mga nanonood na nakikinig niya. Salamat mo sa huli yung hinihingi ko kanina na unang putok. Napakaganda ng yung pinag-uwi ka. Ano ba ang saysay ng salita no? Ng kababayan papel doon sa ng panawagan. Hindi naman sa namumulitika ako no, pero gusto ko na rin ipasok bago to yung dahil nakikita naman ng bayan na gumagampan siya. No? Kung tutulong ho kayo, pumunta na rin kayo sa Office of the Vice President diyan sa may New Manila. Pwede na rin ho kayong magbigay ng tulong diyan. Then yung Philippine Red Cross, di ba? Yan, sa Iliban po, meron din po sila diyan. Pumunta lang kayo doon, meron din. At ito na po ang huli, no? Magkatapos ko itong basahin, hihingi tayo kay Sir Joel ng huli niyang awit. At pagkatapos po niya ay huling pananalita. At yun po. So ito na po. Let us be the burning torch in the darkest times of our fellow co-workers. A call for donation for the affected communities of Typhoon Ulysses. For in-kind on drop-off boxes for used clothes, medicine, food packs, blankets or beddings, personal hygiene essentials, and other goods are stationed at, ito po, 187 Baco Street, Barangay Salvacion, La Loma, Quezon City. So ulitin ko lang po, 187 Baco Street, Barangay Salvacion, La Loma, Quezon City. Ang key person po natin ay si Miss Chio Aguilar. Number po ay 0917 709 9676. Ulitin ko lang po. 0917 709 9676. So yun na po, nabasa na ho natin yung mga panawagan at hihingi na po tayo kay Doc Joel ng kanyang pagwawakas na awit at matapos po niya sa ating mga panauhin na maraming salamat sa inyo sa pakikiisa nyo sa bagay na to. Wala naman tayong bayad dito pero tayo po ay nakikisa sa pagdurusa ng bayan. Mabuhay po kayo. So inibitahan ko na po si Sir Joel sa huli niyang awit at ako po ay hindi na po ako mag-mute. Sige po. Ang pamagat ito, karapatan at pukulin. Dapat bata ka kanta ito. Karapatan at tungkulin, dapat nakilalanin. Upang tayo'y mabuhay, na masaya ay buksan ang isipan, magsuri sa lipunan, at ang kabataan, magkakasal ng bayan. Kung kinakailangan, huwag kalilimutan ang mga nakikipan. Ay kayang gawin, kung pagsisikapan, kahit matapay lagi, maging makamagdang karapatan natin, nakakapili namin upang tayo'y masaya ay buksan ang isipan, turi sa lipunan, pagkat ang kabataan, ng bayan. Huwag matakot magtanong kung kinakailangan, huwag kalilimutan
kung hanapin. Lahat ay kayang gawin kung pagsisikapan. Kahit matatay lagi, maging makabayan. Karapatan at tutuhin, dapat natin manalin. Upang tayo buhay, na masaya at may saysay. Sana isipan, magsuri sa lipunan, pagkat ang kabataan ng bayan. Buksan ang isipan, magsuri sa lipunan, pagkat ang kabataan ng bayan. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa pagkawalan niya. Nawa, ang salita ay nakawit at tulay, hindi lamang salita kahit at siya na napakyan, hindi mga piling na makapag-ambag sa paggalit at malayan, kung supukweteng pagtulong sa paggalingan ng bayan para sa dangal, buhay at sinawa ayon kay Dr. Bilyan. Salamat. Salamat po, Dr. Joel. Mabuhay po kayo. Sir Jerome, para sa huling pananalita. Ayun, maraming salamat din po dito sa usapang durog, no, at sa pagkakataon. Lagit-laging may oras tayo, no, kahit paano ay ginagampanan natin yung ating mga responsibilidad din at tungkulin, no, sa ating mga kababayan bilang mga cultural worker, no, mga manggagawang pangkultura. At minsan sana kung may maabot man tayo, no, na mangilan-ngilan sa ating mga kababayan ay tanganan natin yung tungkulin responsibilidad na ipasa ito, no, sa iba pang mga tao para patuloy tayo magbantay, no, sa mga nangyayari sa paligid at magtulungan din para sa ikabubuti ng lahat. Maraming salamat, Sir Mario, sa programang ito at napaka-solid lagi, Sir Joel Malabanan. Kapatid, Sir Jerome de la Peña, manunulat at manunula ng labanan. Batak na to, kahit anong oras, anong programa, hindi to humihindi, lagi itong umaawit, hindi humihingi ng talent fee para sa bayan. Sa langalan po ng bayan, maraming pong salamat sa inyo at sa ating mga kababayan, kapit lang po. Pero humingi kayo ng pananagutan at sana matuto na tayo dito sa mga pangyayari na to, magkaisa. Sabi nga ni Sir, yung ginhawa, natural, nandun yung pagbabago at yung pag-asa. So muli, maraming salamat po sa inyo. Asahan nyo sa hinaharap na muli namin kayong iimbitahan. Yun po, salamat po, mabuhay, padayon, may pag-asa. Salamat po, paalam.